Cheese Escudero, pinapatrabaho pala ni Martin Romualdez. At ito, Senator Risa Anlibayrus. Naku po, binakbakan ni Kiko Barsaga. Kaya at tinawag na kaya pala pinoprotektahan si Martin Romualdez. Ang tindi mo, Risa. Risa, kamusta ka ng putang ina ka? Risa, are you there? Kamusta na yung mga binabayaran mga witness? Kaya pala sisiw lang magbayad ng witness sa halagang 1,000,000. Makwarta naman pala si Madam. Makwarta naman pala si Madam, guys. Kaya naman pala sisiw lang yung 1,000,000. Kaya alias Rini, para idiin si Pangulong Duterte, si VP Sara, at si Pastor Apollo Siki Buloy. Kaya naman pala ka. Kaya naman pala ka. Magaling kang kupal ka, ha? Biruin mo, may 3 billion ka pala, Madam. Hindi mo kami ni-inform. Kung makapagsalita ka na mga kurakot ang mga Duterte, putang ina, mas masahol ka pa pala. Ganda ng outfit natin ngayon, white na white, oh. Pero sa ilalim nyo, bakat yung tiyan. Oo, so grabe ito mga pag-uusapan natin ngayon, no? Talagang tsaka ngayon, yung mga tumatarantado kay Pangulong Duterte, VP Sara, at lalo na kay Pastor Apollo Kibuloy, putang ina, kinakarma na sila ngayon unti-unti. Diba? Kinakarma na sila ngayon unti-unti. Pero ang pinakatanong dito, parang ayaw aksyonan etong issue kay Risa Anlibayrus Araneta. Bakit kaya parang ayaw aksyonan ng iba etong issue kay Risa Anlibayrus Araneta? Bakit kaya? Dahil ba protector din siya ni Martin Romualdez sa Senado? Dahil ba meron siyang napapala sa issue ng flood control? O baka talagang bayaran lang din siya katulad ng iba dyan ni Martin Romualdez? Nako po, yan ang mga katanungan. Nga pala man, nagkakaso nga pala. Oo, alam nyo, Madam, po ako? Kadalasan po akong managinip kaya wala pong katotohanan yung mga sinasabi ko minsan. Kaso yung sa'yo, totoong-totoo, Madam Si Katonying na mismo nagbalita. Yung iba pa mismo nagbalita sa katarantaduhan mo, Madam. Hindi na ho kami ang naglabas niyan. Ikaw mismo ang sumira sa pangalan mo, Madam. Ang katinang likod ko, putang. At dito nga, eto, pakita natin. Yan. Sabi dito ni Congressman Kiko Barsaga, kaya pala pinoprotektahan ni Senator Hontiveros si Romualdez, may budget insertions rin pala siya palaka. Kaya naman pala. Utangin na, kung makapagsalita ka sa Senado, kala mo linis-linis mong hayop ka. Tapos bilyon-bilyon din pala yung ninanakaw mong pera sa amin. Ayop kang babaita ka, sarap mo sa bunutang, girl! Ang sarap mong sa bunutan at ingod-ngod sa puwet ng baka. Oo, grabe, no? Kung makapagmalinis ka sa Senado, kala mo putay na wala kang baho, Kung nung tinutumbok mo si VP Sara, lalong-lalo na si Pastor Kibuloy na kesyo ganito, kesyo ganyan, nakala mo napakalinis mong hayop ka? Utang ina, isa ka din pala ka. Kaya naman pala nag-grow si Madam. Ayun yung sinasabi sa comment section sa mga netizen, sabi nila, kaya naman pala kuminis ang mukha ng Yudi Puta. Kaya naman pala kuminis ang mukha ng Yudi Punggol dahil nga makwarta na si Madam pala ka. Makwarta na pala ang si Madam. Iba talaga nagagawa ng pera, napapaganda ka, no? Lalo't may 3.3 billion pesos insertion ka. Ang galing!
Ang galing-galing, ang galing-galing. Ang lupit, no? Utik, talagang alam mo yun, mapapawaw ka, oo. Talagang kakaiba. Kakaiba itong ano na to, kakaiba itong si Madam Anli Virus. Oo, kung palakasan lamang ng apog at ng pagiging walang hiya, talagang napakawalang hiyain nito ni Madam Risa Anli Virus. Biruin mo, putang ina, 3 billion. Tapos kung makapagsalita ka, alam mo, linis-linis mong yun di puta ka. Pasensya na po kayo kung ba't nagmumura ako ngayon. Putang ina kasi, etong kupal na to, kahit babae yan, kurap yung hayop na yan, dapat lang talagang murahin. Taon na, makapagsalita ka sa ibang tao na, ganito, dapat po panagutin po si ganito, si ganyan, dapat ganito, tapos malalaman-laman namin ka sa susunod na mga araw, binayaran mo lang yung witness. Tapos malalaman namin sa susunod na araw, tangina, dawit ka rin pala dito sa ano na to, kaya pala ang tahi-tahimik mo pagdating kay Romualdez. Diba? Ganyan kalupit yan eh. Kaya pala ang tahimik mo dun kay Martin Romualdez, kasama ka pala ka. Pero in fairness oo, gumanda ang kutis ni Madam. Dati kutis punyeta yan, ngayon kutis, hindi pa naman porselana. Hindi pa naman porselana. Hindi pa naman. Konti, kuminis lang at medyo pumuti ang ni Madam Risa Anli Virus. Sa totoo nga yan, ito yung video niyan. Ito panoorin natin. Ito. Maganda tong video na to Pakinggan nyo to. Sa isang dokumentong ngayon ay umiikot sa social media at sa ilang news commentary programs, lumutang ang pangalan ni Senator Risa Hontiveros bilang proponent umano ng mahigit 3 billion pisong pondo para sa mga proyekto sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Sa unang tingin, tila karaniwang listahan lamang ito ng mga infrastructure projects, mga kalsada, flood control, at mga multi-purpose building. Ngunit sa likod ng mga numerong nakalista, nagsisimula ng kumulo ang mga tanong ng publiko. Bakit tila napakalaki ng halagang inaprubahan? Ayan, at paano napunta sa ilalim ng pangalan ni Tama. Hontiveros ang mga Yan ang ito? katakataka dyan. Ayon sa dokumentong lumabas sa programang Tune In kay Tonying Live, may kabuuang halaga itong 3,035,800,000 piso nakapaloob sa proposed national budget para sa fiscal year 2025. Grabe, no? Dito, malinaw na nakasulat ang pangalan ng senadora bilang proponent sa mahigit 20 projects. Nakaramihan ay nakakalat sa mga probinsya ng Pangasinan, La Union, Isabela, Kalinga, at maging sa Maynila. Tiba si Madam Risa? Oo. Iba din. Utangina, grabe, no? Lupit mo. Sa listahan, kapansin-pansin ang pinakamalaking alokasyon, 100 million piso para sa Construction of Sinili Flood Control Structure, Section 3, sa Barangay Sinili, Santiago City, Isabela. Okay. Bukod dito, may tig 15 million piso na pondo para sa multi-purpose building sa mga barangay ng Tondo at Maynila, tig 5 million piso para sa mga road construction sa Pangasinan, at tig 20 million piso naman para sa mga training center sa La Union at Bayambang, Pangasinan. Sa kabuuan, halos bawat proyekto ay tumataginting sa halagang milyon, tila walang maliit, tila walang tinipid. No? Sa panahon kung saan iniimbestigahan. Disclaimer si Katunying po naglabas nito. Katunying May kita nyo naman sa screen Katunying naglabas ng issue na to Baka lumihi si Risa rin ng Senado ang umano'y flood control racket. Ang pagkakasama ng proyekto sa Isabela na flood control din ang tema ay nag-udyok ng mga bagong hinala at bulong-bulong ng publiko. Lupit mo. Habang lumalalim ang usapan, pumasok sa eksena ang mga netizen at ilang tagamasid ng politika. Ayon sa isang komentarista na si Dare You Ask, hindi na bago ang ganitong listahan. Karaniwan daw sa mga senador at kongresista ang magkaroon ng pangalan sa mga proyekto bilang rekomendasyon o proponent. Hindi, mali yun pangkaraniwan. Sa panahon ngayon, pangkaraniwan. At yung pangkaraniwan na yun, maling-mali yun. Na hindi dapat ginagawang bisyo ng mga politiko.
No, hindi dapat ginagawang bisyo yan. Utang ina, yung korupsyon dito sa Pilipinas, ginagawa niyong bisyo eh. Tapos ang pinakamasakit pa dito, kung makapagsalita itong, wait lang mas maganda na yung picture niya, yan. Kung makapagsalita itong hinayupak na yudiputang to, akala mo kung sino na tong hayop na to. Diba? Hindi, wala akong personal na galit sa kanya. Nagagalit lang ako dahil sa damakmak ang ibinato niyang kung ano-anong salita kay Vice President Sara Duterte, kay Pangulong Duterte, at lalong-lalo na kay Pastor Kibuloy. Tapos malalaman namin, putang ina, isa ka palang kawatan na hayop ka. Isa ka palang kawatan na hinayupak ka. Kung makapagsalita ka, akala mo kung sino ka. Ngayon, etong tanong dyan, Comelec, anyari. Comelec, where na you? Dito na Risa. Kung ano yung ginagawa nyo kay Chis Escudero ngayon, gawin nyo sa iba. Anak ng teteng, si Chis Escudero lang pinag-iinitan nyo eh. Diba? Ba't hindi ginagawa to ni Chairman George Garcia? Baklang-bakla no? Bakit hindi ito ginagawa ni Chairman George Garcia? Dapat aksyonan nyo to. Mas malala to, 3 billion na. Take 3 billion. 3. Alam mo ba yung 3? Chairman George. 3. Tapos billion, billion. Yung kay Chis Escudero, 30 million. Inamin pa nung kontraktor na sa pera niya mismo galing yon. Hindi daw yun galing sa project nila o galing sa gobyerno na project na pera. Sinabi mismo ng kontraktor yun, pero pinag-iinitan nyo pa rin. Bakit itong kay Risa Ontiveros wala kayong imik? Kasi protector ni Martin Romualdez. No? Kaya pala. So alam mo na, Banatbay, para mawala kaso mo. Paging Banatbay, ano ka na? Lumipat na tayo kay Martin Romualdez. Kampihan na natin si Martin Romualdez para hindi na tayo pag-initan ng mga putangin ng mga mga galit na galit sa atin. Kaya naman pala tong hayop na to. Ang lakas-lakas mo makapagsalita. Akala mo linis-linis mong hayop ka. Mas masahol ka pa pala sa mga yudiputang katulad mong mga kurakot. Pasensya na ulit kayo sa mga nanonood kung bakit ako nagmumura ngayon. Deserve niya po yun. Deserve niya po yun. At hindi po ako naglabas ng issue na yan, kundi si Kiko Barsaga at si Ka Tunying. So, tuloy natin. Ang tanong, lehitimo ba ang proseso o bahagi lang ito ng paulit-ulit na sistemang ginagamit para maitago ang pork barrel sa ibang anyo? Hindi mo na kailangan ng magnanakaw kung mismong sistema na ang may butas, aniya pa ng komentaristang yon. Dagdag pa niya, tila nagiging normal na ang ganitong klaseng paglalabas ng proyekto sa ilalim ng pangalan ng isang opisyal kahit hindi naman direktang hawak ang pondo. Kung ang proyekto ay sa ilalim ng DPWH pero may pangalan ng senador, ang tanong, may impluwensya ba siya kung saan mapupunta ang kontrata? Sa kasalukuyan, wala pang direktang pahayag mula sa kampo ni Senator Hontiveros. Ngunit sa ilang nakaraang panayam, madalas niyang idiin ang pangangailangan ng transparency at tamang paggamit ng pondo ng bayan. Tanga na, Senator Risa Hontiveros, pangalawa mo na to. Hindi pala, pangatlo mo na to. Yung sa PhilHealth, pangalawa dun sa witness na binayaran mo para idiin si Pastor. Pangatlo na ito, Risa. Mga sa kapwa ko Pilipino dyan, sa mga kapwa ko Pilipino, malamang may Amerikano mang nanonood sa'yo. Sa mga kababayan natin dyan, pag ito, pinaupo nyo pa ulit bilang senador. Naku po, kumuha na lang kayo ng bato, pukpok nyo sa ulo nyo. Masyado na kayong sobrang tanga nun. Kapag may mga vlogger na pinagtakpan to, alam na this. Alam na this. Grabe, 3 billion? Anak ng teteng, kaya naman pala.
Kaya naman pala unang-una, kaya pala nagtataka din ako. Kasi si Risa Ontiveros anti-Marcos din tong isa na to eh. Nagtataka ako bakit parang hindi niya nga binabanatan si Martin Romualdez, no? Parang hindi niya inano si Marcos Jr. Nakapokus lang siya sa mga kaalyado, sa mga kakampi o matatawag na malapit sa mga Duterte kagaya ni Pastor Apollo Kibuloy. Ay okay. Kaya mo hindi kaya ganito, Madam Risa, kaya mo idinidiin si Pastor dahil etong 3 billion na insertion sa'yo, ito yung kabayaran? Tanong lang, tanong. Hindi kaya ganon, Madam Risa? Na kaya gigil na gigil ka kay Pastor? Kasi ito pag konektahin natin. Ang SMNI, ang nagbabalita ng katotohanan, na nag-iisa na lamang na mainstream media na nagbabalita ng katotohanan sa Pilipinas. Ang SMNI konektado kay Pastor. Si Pastor gustong patahimikin ni Martin Romualdez at Marcos Jr. Kaya nga yung SMNI natanggalan ng prangkisa para hindi malaman ng iba pa nating kababayan ng mga nakatutok sa TV, nakatutok sa katulad yan yung SMNI napapanood din niya sa TV. So may iba pa tayong mga kababayan na bukod sa cellphone sa TV sila nanonood. Doon sila umaasa ng balita. So andoon yung SMNI. Ngayon, etong SMNI tinanggalan ng prangkisa at kinasuhan si Pastor ng mga tinatawag na hearsay lamang or puro lang salita or isang pagbibintang na wala namang katotohanan. At si Risa Ontiveros ang dumiin doon, ang tumurabaho doon. Hindi kaya, pwede na ba kaya naming isipin na bakit gigil? Kasi kung isipin niya, walang anumang ginawa sa'yo si Pastor Apollo Kibuloy para idiin mo siya ng ganun. At unang-una, hindi naman totoo yung ibinibintang sa kanya. Hanggang ngayon nga, wala kayong maipakitang ebidensya. May bumaliktad pa na witness mo. Na binayaran mo na 1 milyon, di ba? O sabi niya yan, hindi ko siya sinabi niya yon. Ngayon, pag inisip mo yon na wala namang ginawa si Pastor pero ginawan nyo ng kaso at sa awa nga or sa awa na ni Pastor sa kanyang mga miyembro na talagang binabalahura ng administrasyon nung nakaraang taon, ito ay sumuko na lamang sa ISAP. Ngayon, doon ka magtataka na, ikaw, Risa Ontiveros, dinidikdik mo ng husto si Pastor na kahit wala namang sapat na ebidensya. Hindi kaya kailangan na rin naming isipin na etong 3 billion na insertion sa'yo, eto na ba yung kabayaran para idikdik mo si Pastor at si VP Sara Duterte? Nagtatanong lang kami bilang ordinaryong Pilipino. Hindi kaya ganon? Hindi kaya hindi mo binabanatan si Martin Romualdez sa isyung kinakaharap niya ngayon. At kaya focus ka kay Pastor at kay VP Sara is dahil ito pala yung kabayaran na yon. Tapos yung sinabi mo na hindi ka kasali sa insertion, period, akala mo hanggang doon lang yon? Akala mo mapapaniwala mo kami sa ganyan mo? Unang-una, ayan yung mga dokumento. Nakapangalan sa'yo. Diba? So ngayon natin napagtanto at talagang unti-unti na talagang lubos kami nagpapasalamat. Talagang, alam nyo kasi, simula nung hindi pa masyadong nalalaman ng mga Pilipino yung katarantaduhan ng Administrasyong Marcos. At unang-una pong naglabas nun ay ang SMNI at si Pastor Apollo Kibuloy ang naglabas, na kauna-unahang naglabas
na kung gaano kahayop, ka-animal, ka-demonyo ang administrasyong Marcos, maraming kumontra sa amin nun. Na kesyo bayaran, geto, ganyan. Ngayon, lumalabas na. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi sa maraming beses at maraming pagkakataon na. Ngayon, baka sabihin niyo sa akin, bakla ako, minumura ko yung babae. Putang ina, kahit babae yan, kung magnanakaw yan, unang-una dugot pawis na pinagsama-sama ng mga Pilipino yung kinurap nitong babaeng to. Tapos anong gagawin mo porket babae, parang magiging gentleman ako sa kanya. Tangina niya. Sorry bala kayo kung medyo sensitive kayo. Kasi ako, sa totoo sa mga ilang araw medyo naging cool down ako kasi syempre ayoko din naman din ma-offend yung ibang mga viewers, pero dito kasi sa taong to wala kang makikitaan na babae siya, no? Basta ang nakikita ko sa kanya dahil sa mga ibinibintang niya sa mga Duterte at lalo na kay Pastor, demonyo ang turing ko dito. Kulang na nga lang tubuan ng sungay sa ilong tong hayop na to eh. Tanginang yan, no? Yan ang sinasabi ko sa inyo, hindi lahat ng mga politiko na magagaling magsalita, todo paawa effect, todo sisi si ganon, todo turo na masama si ganyan, yung nagtuturo na yon, sabi nga ni Chis Escudero, kapag ikaw ay nagturo ng iyong 3 daliri, kung hindi ba ako nagkakamali, ay babalik sa'yo yan. Ano nangyari dito? Bumalik sa'yo. Karma mo yan. Pero ang pinakamaganda ho dito ay manawagan ho tayo na aksyonan ho ito ng COMELEC. At imbestigahan po ito ng Senado. Kapag hindi po inimbestigahan ito ng Senado, talagang ikumpirma ho natin na itong si Risa Hontiveros ay protector ni Martin Romualdez. At sino-sino ba yung mga nababalitaan natin na mga protector or nagpoprotekta kay Martin Romualdez? Walang iba kundi si si Lacson at si Soto. Sila yung natin dito, dapat natin ipanawagan to na Senator Soto, Senator Lacson, imbestigahan nyo si Risa Hontiveros. COMELEC, imbestigahan nyo si Risa Hontiveros. Bakit may ganito siya? Dapat matanggal to sa pwesto niya. Dapat ma-impeach to bilang senador. Ito, pangalawang beses, hindi ng pangalawa, pangatlo. At hindi pa nga yung iba pang mga issue dyan, marami pa. Baka yung iba hindi lang napapansin. Kaya Chairman George Garcia, sana wag ka naman tumutok sa hindi nyo lang kaalyado. Nangyayari ho kasi, kagaya nitong ipapanood ko sa inyo, tapusin na natin to kay Risa Ann Levirus na masyado na ako nasusuka sa pagmumukha ng putang inang yan. Nisipon ako. Sinipon ako sa'yo, Risa, hayop ka. Virus ka talaga. Wala naman ako sipon kanina eh. Nung nireaksyon ng kita, nagkasipon akong hayop ka. Risa Ann Levirus ka talaga. Katulad lang mo nito papanood ko sa inyo. Lumabas ka dyan. Ayan saldi ko. Pakinggan nyo po yung sasabihin dito. Ito, na-reaction ko na to, pero napakagandang ulit-ulitin. Pakinggan nyo po ito ipaparinig ko po sa inyo to. Isipin nyo pong maigi yung sasabihin niya. At didepende ho tayo sa ginagawa ni Chairman George Garcia kay Escudero, tapos balik tayo kay Risa Hontiveros. Pakinggan nyo. Meron naman pong nananawagan or nagre-recommend na yung buong Ako Bicol Party List na po ang i-disqualify ng COMELEC. May tindig po ba kayo dito? Ano po reaction nyo dito, Chairman? Ayan ang sabi nung anchor, ang sabi nito ni John Ibanez, marami daw nananawagan ng mga netizen na buong Ako Bicol Party List na yung tanggalin. Dahil bilyon-bilyon ang kinakaharap nila na dawit ang isa sa mga nominee nila
diyan sa Ako Bicol Party List, dapat tanggalin na lahat. Hindi lang, wag na dapat palitan pa ng isa pang nominee ng Ako Bicol, yung si Saldico. Tignan nyo, pakinggan nyo yung sasabihin dito ni Chairman George Garcia. Garcia. Ang pagpapa-cancel po ng isang registration ay kinakailangan mayroong petisyon na magpa-file sa komisyon. Kami po ay hanggat maaari hindi po kami nagmomoto proprio, maliban na lang kung may tahasang paglabag sa ating pong saligang batas. Ayan na, maliban na lang daw kung may tahasan paglabag sa ating saligang batas. Putang ina, bakit yung ginawa ni Saldico? Na marami nang tumuturo sa kanya na isa sa mga mastermind dito sa nangyayaring nakawan sa flood control. Bakit hindi pa ba yun, harap-harapang Grabe ka, Chairman George Garcia. Bakit yung kay Risa Ontiveros? Hindi pa ba rin din yun sapat? Paalala po, 3 billion po yun. Meron pa siyang isa na nagbayad sa isang witness. At yung sa PhilHealth niya pa na issue. Bakit hindi nyo inaaksyonan? Ulitin natin ang sinabi ni Chairman George Garcia. Comelec, may tindig po ba kayo dito? Ano po reaction nyo dito, Chairman Garcia? Ang pagpapa-cancel po ng isang registration ay kinakailangan mayroong petisyon na magpa-file sa komisyon. Kami po ay hanggat maaari hindi po kami nagmomoto proprio, maliban na lang kung may tahasang paglabag sa ating pong saligang Tahasan paglabag. batas o mga umiiral na batas, lalo na sa party list o omnibus election code. So sa kasalukuyan po, wala naman pong pending na kahit na anong kaso, petisyon. Sa kasalukuyan, wala daw pending na kaso at hindi daw nila magagawa yun. Pero kung iisipin nyo maigi, eto po. Eto ba, ipapanood ko po sa inyo ha. Asan yan? Ito. Maganda tong isa. Yan. Ito. Mali. Ito. Pakinggan nyo to ha. Dito, sa 30 million na kinakaharap ni Senator Chis Escudero, sinabi ng kontraktor na hindi na sarili niya daw pera yung ibinigay niya kay Chis Escudero. Pakinggan nyo. Pinagpapaliwanag na ng Comelec si Senator Chis Escudero sa 30 million pesos campaign donation mula sa isang kontraktor. Ano nga ba ang kakaharapin ng isang elected official kapag napatunayang lumabag sa Omnibus Election Code? Ano nga daw ba kakaharapin? So ibig sabihin, pinapaimbestigahan pa lang pero kahit na. Ang nakakaloko dito, lahat ng mainstream media, ito yung laman ng balita. Pero pagdating kay Saldico, kay Risa Ontiveros, nga. Mali na pindot ko. Nga. Meron mang pasundot-sundot lang, tapos seconds lang yung balita. Hindi nga umaabot sa 1 minute o 2 minutes yung balita na isinasalaysay na ibang mainstream media. Kahit itong bilyonaryo, wala din. Meron dyan yung kapiranggot lang, 40 seconds lang ata yun. Pakinggan natin kung anong kakaharapin ni Chis Escudero. Alamin sa Agenda Weekend Report ni Joash Malimban. Pinadala na ng Commission on Elections ng show cause order si Senator Francis Chis Escudero. Okay. Kaugnay ng pagtanggap niya ng 30 million peso donation mula kay Lawrence Lubiano. Okay. Si Lubiano ang presidente ng Centerways Construction and Development Incorporated na isa sa mga most favored firms ng DPWH na pinangalanan mismo ni President Bongbong Marcos. Based si Lubiano, pati ang kanyang kumpanya at ang malaking bulto ng mga proyekto nito sa Sorsogon na siyang kilalang baluarte rin ng mga Escudero. Sa panayam sa Abante, sinabi ni Comelec Chairman George Garcia na posibleng lumabag ang senador sa Omnibus Election Code Section 95C o patungkol sa prohibited contributions. Yan ha. Lumabag daw si Senator Chis Escudero sa halaga mapatungkol dun sa 30 million na ibinigay. Hindi ring hiningi at pinatotohanan ng kontraktor na ibinigay niya at sarili niyang pera yun. 'Di ba? Sarili niyang pera yung ibinigay kay Chis Escudero. Samantalang yung kay Risa Ontiveros, Anli Virus, na meron 3 billion na halos wala pa sa kulangot yung kay Chis Escudero, hindi man lang mapansin-pansin ni Chairman George Garcia. Hindi po ako galit sa iyo, Chairman George Garcia, pero sana kasi parang ang ginagawa ko ngayon, nananawagan ako sa inyo. Ganito lang talaga ako magsalita. Nananawagan ako sa inyo na galaw-galaw rin naman. Hindi lang anak ng teteng, Chairman George, kasi parang nakapokus lang po kayo kay Chis Escudero . Paano naman yung kay Saldico?
Tapos sasabihin mo pa sa amin doon sa interview na kailangan may sapat na patunay na talagang lumabag sa batas, sa konstitusyon. Etong si Saldico, ano ba yung nakikita mo? Bulag ka ba? Hindi ka ba nanonood? Di ka ba nagre-research? May time ka nga magpa-interview, di ka marunong magmanood ng balita kay Saldico. Ilang kontraktor na ho ang nagdawit kay Saldico, pero kayo po nga pa rin. Bakit ho ganun? Dito kay Chis Escudero, na alam naman natin na si Chis Escudero ay isa sa mga tumutol sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, at eto nga ay na-archive. Nung siya ay isa pang Senate President bago siya pinalitan ni Yudipongul Soto. 'Di ba? Kaya siya pinag-iinitan ngayon. Kasi ito isipin natin ito maigi. Kung halimbawa, hindi in-archive ni Senator Chis Escudero yung impeachment kay Vice President Sara Duterte, sa tingin nyo lalabas pa tong issue na to ngayon? Hindi na. Hindi na yan lalabas. Never na yan. Ako na nagsasabi sa inyo. Hindi na lalabas yan. Pag halimbawa na sumang-ayon si Chis Escudero na i-impeach si Sara sa Senado bilang nung panahon na siya ay Senate President pa. Yung issue na to, wala to. Unang-una, 30 million lang. Samantalang ulit-ulitin ko to. Kasi talagang napaka-unfair kay Risa Ontiveros, 3 billion. Kay Chis Escudero, 30 million. Parang lang yan confidential fund ni Vice President Sara Duterte at confidential fund ni Marcos Jr. Yung confidential fund ni Marcos Jr. nagkakahalaga ng 4 billion. 4 billion! Ginawang bata ang mga putang yan. Bobo kasi kayo parang di kayo makaintindi. Confidential fund ni Marcos Jr. is 4 billion. Ang issue sa confidential fund ni Vice President Sara Duterte ay nagkakahalaga lamang ng 125 million. Letter M Yung kay Marcos, B. Letter B. Billion. Pero bakit patuloy na sinisita at patuloy na dinidikdik yung 125 million ni BP Sara, pero yung 4 billion na confidential fund ni Marcos Jr. deadma? Bakit? Diba? So sobrang unfair kasi nga etong si Chis Escudero hindi niya inimpeach si Vice President Sara Duterte. Ganun po yung nakikita ko na dahilan dito bakit ginigipit, bakit dinidemolition job etong si Chis Escudero, dahil nga dahil nga ay tawag dito, dahil hindi nga pumabor sa kagustuhan at sa plano ni Martin Romualdez na ma-impeach si Vice President Sara Duterte at siya na ang pumalit bilang Vice President sa ating na mapalitan. Kabulol-bulol na ako, yung dipunggol. Na yung plano ni Martin Romualdez na mapalitan si Vice President Sara Duterte bilang Vice President at siya ang pumalit. At pagkatapos nun, i-impeach niya rin yung kanyang pinsan na para siya ang maging presidente at patuloy na siya na maging Prime Minister ng Pilipinas dahil yan yung nasa playbook niya. Di ba? Kutana, wala na tayong hinto-hinto dito. Wala ako pa kayo. Kung mamatay man ako dahil binabanatan ko sila, di go! Sumarap pa buhay ko. Kaso kawawa may iwan ko. Ilan yung kabit ko? 3. Yung mga anak ko sa labas, 15. Yung tunay na asawa ko, 4. Yung pinakamamahal ko, 1. Naku, maraming iiyak sa akin pag ginawa niyo yan. Wag muna. biglang bumawi. So yun naman, seryoso na tayo. Buta na, inaanuhan ko ng joke kasi baka mami ma-high blood din kayo . No, pakinggan natin.
Nasulatan na po at in fact ay atin po siyang iniimbitahan sa isang pagdinig, pagtawag ng O yan na, iniimbitahan na daw si Senator Chis Escudero sa salang. Ipagpapaliwanag ng COMELEC sa 30 million campaign donation. Pero yung insertion na 3 billion, wala pa tayong naririnig, naiimbitahan ng COMELEC. COMELEC, Bakit? Political Finance and Affairs Department upang siya ay makapag-sumite ng kanyang kasagutan. Una nang inimbitahan ng COMELEC sa isang pagdinig si Lubiano, kaugnay ng kanilang isinasagawang case build-up. Oras na mapatunayang lumabag sa Omnibus Election Code, maaaring makulong ng 1 hanggang 6 na taon ang nag-donate at tumanggap ng contribution. Bukod pa raw dyan ang posibleng pagharap sa perpetual disqualification from holding public office. Ang ating pong ginagawang investigasyon ay patungo na sa posibilidad na papafile pagsasampa ng kasong kriminal, yung tinatawag na election offense. So dahil po yan ang election offense, hindi po ito yung proseso ng pagtatanggal o yung disqualifikasyon ng kandidato. Tapos na po tayo dyan. Una nang sinabi ni Escudero na matagal na silang magkaibigan ni Lubiano, kaya ito nag-donate ng 30 milyon para sa kanyang kumpanya. Samantala, hinihintay na lamang... Tsaka ito pa yung punto dito. Sige, tapusin na nga natin. Nanggigigil kasi ako eh. Daw ng COMELEC ang certification mula sa DPWH para sa mahigit 50 contractors na nag-donate noong panahon ng kampanya. Ani Chairman Garcia, kailangan munang ma-verify ng kanilang tanggapan kung ang mga nakitang donor ay government o private contractors bago sila hainan ng show cause order. Para sa Agenda Weekend, Joash Malimban. Ayan na, napakalinaw ho niya na. So yun nga, no? Ano ba yung sasabihin ko? Nakalimutan ko na. Sobrang gigil, nakalimot na dun sa sasabihin eh, no? Ano ba yung sasabihin ko? Nakalimutan ka. Pakiulat nga, Chairman George Garcia. Anak ng teteng nga kasi, may kinakampiyan nga. Nakalimot tuloy ako. Ulitin natin. So dahil po yan ang election offense, hindi po ito yung proseso ng pagtatanggal o yung disqualifikasyon ng kandidato. Tapos na po tayo dyan. Ayun, naalala ko na. Etong COMELEC, etong 30 million campaign donation or etong campaign donation, real talk lang ho tayo. Hindi lang po si Chis Escudero ang meron yan. Halos lahat po ng mga kandidato, ng yung mga politiko na yan, merong mga campaign donation yan. Totoo. Lahat yan, may mga campaign donation yan. Ngayon, eto ang pinakamalupit dito, hindi po, ang pinupunto ko kasi dito, kaysa sa issue ni Senator Chis Escudero, ay inamin mismo ng contractor na na pera niya mismo. So wala tayong pakialam doon. Pera niya yun. Bakit wala na ba tayong karapatan na magbigay ng sarili natin pera? Di ba meron? Hindi. Kasi kahit ako, babanatan ko si Senator Chis Escudero, kung sinabi nung contractor na, ay oo, galing po yan sa project, kaya binigay ko na lang po yan kay, kaya nag-donate po ako kay Chis Escudero. Tsaka, unang-una, kung iniimbestigahan si Senator Chis Escudero mapatungkol sa campaign donation, bakit bulag at pipe etong si Chairman George Garcia or etong COMELEC sa iba pang mga kandidato? Diba? Ang daming-daming senador. Malay nyo dito sa hayop na to, ito, yan, yan, malay nyo dito sa Yudiputang to, may campaign donation din. Bukod pa doon sa binagbayad siya sa witness ng 1 milyon, bukod po doon sa issue niya sa PhilHealth, bukod po doon sa 3 billion insertion, baka may campaign donation din po to. I-check nyo rin yun, COMELEC. Hindi yung nakatutok lang kayo kay Senator Chis Escudero, tapos yung mga kaalyado nyo na gustong-gusto rin i-impeach si Vice President Sara Duterte, ay hindi nyo pinag-iintindi. Masama ho yan, may pinapanigan po kayo. Dapat ang ugali ng isang COMELEC ay hindi ka maging one-sided. Nasa gitnaan ka. Nangyayari dito, nasa side ka lang ni Nasa side ka lang ni tinututukan mo lang si Senator Chis Escudero. Pero pagdating kay Risa, kay Saldico, nganga ka.
Yan yung masakit dyan. Dapat hindi ho ganun. Dapat hindi ho tayo ganun. Kaya nga sabi ko, ulit ko na sinasabi na kaya dapat na magkaroon ng batas na yung inilalagay na chairman diyan sa COMELEC, DPWH, BIR, DOJ, DILG ay galing sa pagbobotohan ng taong bayan. Hindi galing sa ihinalal ka ng presidente o katulad nyo. Katulad nyo tuloy. O katulad ho ngayon. Sino naglagay sa pagiging chairman ng COMELEC? Sino naglagay kay Garcia? 'Di ba si Marcos Jr.? Sino ang may gusto ng impeachment kay Vice President Sara Duterte? 'Di ba si Marcos Jr.? Tsaka si Martin Romualdez. Anong ginawa ni Chis Escudero? 'Di ba tinutulan yung kagustuhan ni Marcos Jr.? Ganun lang. Basic. Putay na ako nga, elementary. Alam ko kayo, hindi pa? Wala nung panahon kasi noon, pinag-aaral ako ng magulang ko. Puro ako Dota. Puro ako Special Force, Pornhub. Ay, sorry. Adulas. Childhood hero ko kasi yun eh. Ang sarap manood ng movie doon. UGIS.com. Ay. Sarap manood ng movie. Minsan ng mga artista doon, yan sila Joyce Jimenez, sila Aramina, sila Rica Palarejo. Tama ba? Minsan sila Mia Khalifa, Lexi Lore. Aray, putang ina mo. Buti ako bumalibag. So yun mga banateros, mga kabiyaya. At anong maikukomento nyo? Tama na kasi baka masyado nang umiyak to si Risa Anlivirus. Baka mapagalitan na tayo dyan. Baka mamaya mapanood niya tong video na. Kasuhan pa tayo, wala tayong pang bayad dyan. Bilyonarya yan eh. Tawagin na natin siya na si Risa Bilyonarya. Uy! Palakpakan lang, galing! Ang ganda ng pangalan mo, Risa. Senator Risa Bilyonaryo. Yung 3 billion. Instant billionaire. Instant billionaire, motherfucker. Instant billionaire ka na, ha? Grabe, no? Bilis ng pera sa kapag sinamba mo si Martin Romualdez, bilyonaryo ka na kinabukasan. Pag sinamba mo si Marcos Jr., bilyonaryo ka na kinabukasan. Marcos Jr., baka naman. Para makabili na ako ng sasakyan. Hirap mag-commute pag Ang hirap mag-commute pag naulan, Maging basa yung sapatos ko. Tig 2,500 na nga lang yun. Bilis pa masira. Baka naman, ha? So yan mga banateros, mga kabiyaya, ano pong may kukomento nyo sa issue nito ni Senator Chis Escudero at ito sa putang inang to. Hindi ka pa rin tapos, Jay. Dito kay Risa Ontiveros, i-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makaka